Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Richard Helasio. Mga minamahal, tayo manalangin para tayo samahan natin pinakamamahal na Jesus. Opo, dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, mahal na Jesus, sa natapos naming banal na gawain, sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan, sa paglangis mo sa bawat bahagi naming banal na gawain, mahal na Jesus. Sa iyong Santong Espiritu, mahal na Panginoon, nagbigay galak sa aming mga puso, mahal na Jesus. Bago po ang lahat, patawarin mo ang bawat isa sa amin, mahal na Jesus. Linisin mo aming mga puso, O Diyos. Buksan mo mga pangunawa namin mga bilabid kapatiran, mahal na Panginoon Jesus, sa oras na ito, mahal na sa aming mga live webcast viewer. Lalo ninyo bang lingkod, mahal na Jesus, ikaw maglagay makataga salita na dapat kong bigkasin sa mga oras na ito, mga talata naming pag-aralan, mahal na Jesus. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt. Satan, cast out, be bound to hell, be there forever and ever, in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Makaupo na tayo, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Bago ang lahat, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang, at dobleng paggalang po sa ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, the in-time prophet of our loving God, at the whole Almeda family. At hindi natin malilimutan ang mga ginintuang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa ating mga live webcast viewer Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW natin, mga live webcast viewer na kaantabay, mga minamahal, sa ating mga beloved na mga kapatiran na mainit naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating mga beloved preachers, sa ating beloved information, sa ating mga beloved choir, sa instrumentalist. Magandang gabi sa ating lahat, at lalong higit sa ating pinakamamahal na Jesus. Isang malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Talagang napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Andito naman po tayo upang ating pag-aralan ang banal na salita na ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Pakinggan natin gaano kabuti ang Diyos sa atin, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Basahin natin ang una nating talata, mga minamahal, dito po sa Mateo, ang kabanatay 7, ang talatay 21-22, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata ay 7 at ang talata ay 21 hanggang 22. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Amen. Amen. God bless you po sa pagkabasa sa banal salita natin pinakamamahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi pa ng banal na kasulatan, hindi daw lahat, mga minamahal, tumawag na sa ating mahal na Panginoon ay makapasok sa kaharian ng Diyos, mga minamahal. Ating pamagatan ito, mga minamahal, maging mapagbantay ang mga Kristiyano. Dahil ang kaaway, mga minamahal, hindi alam natin kung kailan siya, mga minamahal. Kumbaga kampante tayo, diyan yan dumarating ang kaaway ng Diyos, mga minamahal. Kaya sabi pa nga rito, mga minamahal, kaya ito, mga minamahal, sinasabi rito, Panginoon, Panginoon. Sabi pa nga rito, mga minamahal, sa 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit. Lahat ng tao sa sanlibutan, mga minamahal, gusto makapasok sa langit. Tumatawag din sila, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tumatawag sila sa Diyos. Ngunit pagdating ng araw, mga minamahal, sabi pa nga natin pinakamamahal na Panginoon, yung paglilitis na, yung pagharap na sa Diyos. Yun ang ating kakabahan. Kaya ang bawat Kristiyano mapagmatiyag, mga minamahal. Dahil pinagpala ka, dahil, mga minamahal, pinagpala ka sa pinansyal, sa lahat ng mga bagay, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, nakakalimutan mo, nakaging kampante ka, mga minamahal. Hindi mo alam, mga minamahal, na ang kalaban nating Diablo ay talagang gumagala. Sabi pa nga, mga minamahal, ang kalaban nating Diablo gumagala 24 hours, mga minamahal, upang mayroon siyang masisila. Tinitingnan niya yung kayang ang Kristiyano na nanghihina ng lupaypay. Minsan yung kampante na. Dahil pinagpala, ayaw na magpuri, mga minamahal. Minsan pag pinagpala, mga minamahal, inuuna pa yung
gawang sanlibutan, mga minamahal, kaysa gawa ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di bali, mga minamahal, kumbaga, hindi ka nakadalo, mga minamahal, dahil wala kang pamasahe, malayo talaga, mga minamahal. Katulad ngayon, wala tayong sundo, mga minamahal. Maintindihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit mayroon ka sasakyan, mga minamahal, may pamasahe ka. Ngunit, mga minamahal, nagpakibit, balikat mo lang, mga minamahal, ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kampante ka dahil marami kang pagkain sa iyong rep, mga minamahal. Pagdating ng araw, mga minamahal, isa ka magsasabi, mga minamahal na Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Hindi mo pinagtrabaho ang iyong kaligtasan, mga minamahal. Ay sasabi nga rito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ba ang kalooban ng Diyos, mga minamahal? Yung palagi natin purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi nga ng Hebreo, mga minamahal, 10:25, huwag nating pabayaan ang pagtitipon ng mga banal, mga minamahal. Dahil dito, mga minamahal, alam natin pag nandito tayo sa bahay-sambahan, mga minamahal, dito natin nadadama, kinatagpo natin. Hindi tao ang kinatagpo natin dito, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung madama mo lang ang presensya ng Diyos, mga minamahal, sapat na sa bawat isa. Sabi pa ng kanta, mga minamahal, makapiling ka lang, Jesus, ay sapat na. Habang samantalang nandito pa tayo sa bahay-sambahan, sa lupa, mga minamahal, yung madama mo lang ang presensya ng Diyos. Grabing kagalakan yun, mga bawat isang Kristiyano. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi nga, mga minamahal, ating beloved pastor, pag bago ka umalis ng bahay, pag nanalangin ka, mahal na Panginoon, ako'y pupunta ng banal na gawain, pagpalain mo kami. Ingatan mo ako na makarating maluwahati sa bahay-sambahan. Ligtas. Yun ang panalangin ng mga Kristiyano, mga minamahal. Ngunit kulang pala bang minamahal? Dapat, mga minamahal, makarating akong maluwalhati, mahal na Panginoon, at madama ko ang iyong banal na presensya. Sa tuwi-tuwi na kami magsasamba sa iyo. Yun ang kailangan ng Kristiyano, mga minamahal. Dahil sabi nga ng mahal na Panginoon, sino yung walang espiritu ng Diyos, mga hindi sa Kanya? Hindi pala sa mahal na Panginoon, kailangan natin madama palagi ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para pagdating ng araw, mga minamahal, na ikaw gumagawa sa kalooban ng Diyos, isa ka sa magmamana sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sabi nga rito, mga minamahal, sa 22, mga minamahal, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y na nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Darating pa lang ang araw, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, hindi pala lahat ng Kristiyano, mga minamahal, ay makapunta ng langit. Yun lang sumusunod, gumagawa sa kalooban ng Diyos. Ikaw ang Kristiyano nagpabaya, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, pagdating ng araw, ito yung masasabi mo, mahal na Panginoon, naglihans din ako sa pangalan mo, gumaling yung karamdaman, lumayas yung masamang espiritu. Ngunit, mga minamahal, sa pagsubok umayaw ka, sa paglilingkod, mga minamahal. Ang gusto ng Diyos, dumating man ang pagsubok, walang ayawan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala mang sundo, mga minamahal, pagsikapan natin. Sabi nga natin, beloved preacher kanina, mayroon naman, mga minamahal, libreng sakay. Di ba, mga minamahal? Dahil gagawa ka ng paraan. Dahil iyon ay kalooban ng Diyos. Kailangan may sakripisyo tayo, mga minamahal. Dahil hindi naman lahat sa ating pinagpala na may sasakyan. Sa may mga pinagpala na may sasakyan, mga minamahal, sila ay nagtapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Ngunit sabi ng iba, Brad, nagtapat naman kami. Hindi lahat. Kasi ayon sa nasa nating puso, ayon din sa kalooban ng Diyos. Kaya magsabi ka, beloved, nagtapat naman ako sa pagbibigay. Bakit hindi ba ako pinagpala ng sasakyan? Marunong ka ba mag-drive? May lisensya ka ba? Kailangan humingi ka sa Diyos, mga minamahal, ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang dapat, mga minamahal, pag humingi tayo sa Diyos, mga minamahal, mahal na Panginoon, magtatapat ako sa iyo. Pagpalain mo ako ng masasakyan upang magamit ko
para sa aking pagdalo sa banal na gawain. Kalulugdan ka ng Diyos. Magugulat ka pagdating ng araw, mga minamahal, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Dahil ang Diyos nagsabi, mga minamahal. Kaya sa mga Kristiyano, mga minamahal, dapat hindi tayo, dumating man yung pagsubok, wala tayong masasakyan, pagsikapan natin makadalo sa banal na gawain, mga minamahal. Dahil ito itong panahon, sabi pa nga na, this is the last days, mga minamahal, sa mga Kristiyano. Makita mo, ang mga laban sa bansa, mga nag-aaway na sila. Ngunit mapalad tayo, mga minamahal. Dumating may yung mga karamdaman, mayroon tayo ng Diyos na ating tatawagan. Mga minamahal, pinapagaling yung makaramdaman natin, mga minamahal. Hindi na tayo tumatakbo sa ospital. Bakit? Totoo yung Diyos natin. Yung bang mga minamahal na yung magsikap ka, yung bang desire mo palagi, mga minamahal, mapalugdan mo ang Diyos. Dahil hindi man lahat pinagpala ng sasakyan, mga minamahal. Ngunit pag may desire ka, mga minamahal, ayan ay ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi pa nga natong bilabid kapatiran sa dako ng Sibugay, mga minamahal, kahit naglalakad sila para lang makapapunta sa gawain, mga minamahal, 3 oras nilalakad, makadalo lang sa bahal na gawain, kahit maliit sila, mga minamahal. Ang importante, mga minamahal, mapakinggan nila ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Madama nila ang presensya ng Diyos. Sabi pa nga ng ating bilabid kapatid, kahit nahuli ako, Brad, nahuli na ako sa pagpupuri. Minsan dumating ako, patutuo na. Ngunit galak na galak pa rin ako. Bakit? Pag nakita ko yung mga kapatiran, nagpupuri sa Diyos, at pag-aawitan ng mga choir, nadama ko ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapat na sa akin kahit umuwi ako maglalakad. Yun ang desire ng Kristiyano, mga minamahal, na gustong mapunta ng langit. Dahil ang gusto ng Diyos, makita, mga minamahal, yung eagerness mo, yung desire mo, mga minamahal. Dahil kahit sa mga kunting pagsubok, mga minamahal, aayaw ka, iyay gawa ng kaaway, mga minamahal. Bakit po? Ang kaaway, mga minamahal, ang dyablo, mga minamahal, hindi siya nagpapakita na siya'y dalawang sungay, mga minamahal, na siya'y masama, mga minamahal. Minsan tulog ka, mga minamahal, ang dyablo ay magpapakita, mga minamahal, para maging manghina ka. Magugulat ka nga, minsan, mga minamahal. Malakas ka ngayon, kinabukasan, parang nanghina ka, parang may karamdaman ka. Iyan ay gawa ng dyablo, mga minamahal. Bakit? Dahil gusto niya, mga minamahal, ang Kristiyanong mainit naglilingkod. Ayaw niya mapunta ng langit. Ang gusto ng dyablo, mga minamahal, mapunta ka sa impyerno. Yun ang gawain ng dyablo. Gusto niya i-distract ang iyong pananampalataya. Gusto niya, mga minamahal, ayaw kang makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Takot na takot siya. Tatuwing pagpupuri ng anak ng Diyos, natatakot ang dyablo, mga minamahal. Milya-milya ang layo niya, mga minamahal. Bawat sigaw ng mga Kristiyanong, hallelujah, praise the Lord, lumalayo ang mga dyablo, mga minamahal. Kaya pala ang turo ng mga pastor, totoo, mga minamahal. Sabi pa nga nung minsan, mga minamahal, ating kapatiran, na dinala siya, mga minamahal, dinala ang kanyang kaluluwa doon sa impyerno. Sabi niya, yung gawain na yan, yung Jesus ng pinanggalingan mo, Jesus Miracle Crusade, tuwing nagpupuri sila, talaga na alibadbaran yung aking tainga. Patigilin mo nga sila. Bakit? Talagang totoo yung Diyos na ating nakilala. Totoo yung tinuro ng ating beloved pastor. Bakit? Totoo yung Diyos na ating nakilala. Totoo yung Diyos na kilala ng ating beloved pastor na itinuro sa atin. Dahil ang kaaway, mga minamahal, takot na takot siya. Kaya ang sabi nga nito, magbantay ka. Baka ikaw'y malinlang ng kaaway, mga minamahal. Sabi nga rito, mga minamahal, kailangan talaga natin ang magbantay sa ating paglilingkod sa Diyos. Dahil ang kaaway, mga minamahal, darating na hindi natin inaasahan, hindi natin alam. Kailan siya darating, mga minamahal. Basahin natin ang sunod nating talata, mga minamahal. Mateo, kabanata 13, 25, 29. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata ay 13 at ang talata ay 25 hanggang 29. Datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat nang sumibol ang usbong at namunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nangagsasabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Last verse, datapwat sinabi niya, huwag,
Baka sa pagtipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Amen. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ating pinakamamahal na Paisus. Siya po ang magpala. Lahat magsabi ng praise the Lord. Isang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong mga minamahal. Sa banal na kasulatan, dito ipinaanuwa ng Diyos. Kaya pala dumarating sa atin yung mga pagsubok, mga minamahal sa Kristiyano. Kaya di dapat tayo mapakampante. Sabi pa nga rito, mga minamahal sa banal na kasulatan, sa pagtulog nila, ang kaaway naghasik din ng binhi, mga minamahal. Kaya magugulat ka, mga minamahal, galing ka ng bahay sambahan. Di ba? Minsan galing ka bahay sambahan, malakas ka pa nagpupuri sa Diyos. Kinabukasan, mga minamahal, magugulat ka. Biglang manghina yung katawan mo. Bakit, mga minamahal? Gusto ng kaaway ng Diyos, hindi ka makapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto niya, mga minamahal, hindi mo siya mapapurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo masunod ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi pa ng banal na kasulatan, mga minamahal, datapwat samantalang natutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pansirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Hahasik siya, mga minamahal, magugulat ka, mga minamahal. Sa bahay mo mismo, mga minamahal, mapupurbok ka. Minsan papunta ka na lang bahay sambahan. Mapurbok minsan ang nanay, ang tatay, dahil yung kanilang anak pasaway, mga minamahal. Gagabitin siya ng mga minamahal ng kaaway ng Diyos para ikaw hindi ka makapagpatuloy, mga minamahal, hindi ka makapunta sa banal na gawain. Bakit matutuwa ang kaaway, mga minamahal, ang dyablo pag ikaw hindi makapunta ng banal na gawain, hindi mo mapurihan ng Diyos. Kaya gagamitin, mga minamahal, sabi pa nga rito, habang natutulog sila, mga minamahal, nagtanim, mga minamahal, ang binhi iniwan. Sabi pa nga dito sa 26, datapot nang magsumibol ang usbong at namunga ay lumitaw nga rin ang mga pansirang damo. Kaya magugulat ka, mga minamahal. Kaya sa atin, mga minamahal, magugulat ka. Sasabihin natin, mga minamahal, tayo naglilingkod sa Diyos. Magugulat ka, mga minamahal. Minsan, mapuprovoke ka sa kapwa mo mananampalataya, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, pag-isipin mo, gawa ng kaaway. Bakit? Gusto niya kayong dalawa hindi kayo makapagpatuloy sa paglingkod sa ating mga Panginoon. Hindi kayo makapagmana ng buhay ng walang hanggan. Minsan matitisod ka. Bakit ganon? Bakit siya ganon? Ngunit pag-isipin mo ang kabutihan ng Diyos, mga minamahal, pag inaalala mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya ang Kristiyano dapat mapagbantay. Dahil sa ganong bagay, mga gagawin ng Kristiyano, mga gagawin ng dyablo, gagamitin ang iyong pamilya para ikaw hindi makapagpatuloy sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi natin, patutuo natin, beloved kapatid, habang pumasok yung langgam sa kanyang tainga, mga minamahal, ang sabi niya kanyang tatay, pag pumunta ka ng doktor, putulin ang iyong tainga. Mga minamahal, kumbaga, ginamit siya, mga minamahal, upang masira ka, mawala ka sa focus. Ngunit, mga minamahal, iniisip ng ating beloved kapatid, totoo yun, Diyos. Yung mapakinggan niya, mga totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag tumingin ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ka mawawala sa paglilingkod, mga minamahal. Bakit? Ang Diyos ang ating kalakasan. Ang Diyos ang ating sandigan. Lalo't nandito ka sa banal na gawain, nadama mo ang presensya ng Diyos, palalakasin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang presensya ng Diyos, iyon ang magpapalakas sa atin. Iyon ang magpapatibay sa atin. Pag hindi mo nadadama ang presensya ng Diyos, mga minamahal, magugulat ka para kang lantang gulay, mga minamahal. Hindi mo maintindihan. Dahil minsan sa atin nangyari sa atin, kaya kami, mga minamahal, nangyari sa amin. Nung hindi pa kami naging manggagawa, mga minamahal, sa dako ng Maynila. Minsan hindi kami nakakadalo. Minsan palate-late kami sa pagdalo. Parang gusto namin, mamaya na lang. Mamaya na, pagka darating tayo, tapos na ang pagpupuri. Darating sa Kristiyano, dahil yun ay linlang ng kaaway. Ayaw niyang gusto, mga minamahal, ang kaaway, mga minamahal, ng nadama mo ang presensya ng Diyos. Dahil alam niya, pag nadama mo ang presensya ng Diyos, doon ka lalakas, titibay ang iyong pananampalataya. Ang gusto niya, mga minamahal, ng dyablo, mga minamahal, hindi mo madama ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon para manglupay-pay ka, manghihina ka. Para pagdating ng karamdaman mo, mga minamahal, iisipin kagad, mga minamahal, tatakbo ka ng ospital. Dahil nagkulang ka ng pananampalataya. Ngunit kung ang matibay ang iyong pananampalataya, nadadama mo ang presensya ng Diyos, magugulat ka, mga minamahal, dumating man yung pagsubok, itaas mo lang yung kamay, ihangad mo ang iyong mata sa langit, mga minamahal, pagtawag mo sa mahal na Panginoon, andyan ang kasagutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil
Gawin kaagad ng dyablo, mga minamahal, kung ano yung gawin, mga minamahal, para masira ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Darami siyang gagamitin. Ngunit mga minamahal, sabi pa nga rito mga minamahal, ang mga alipin ng puno ng sambayan ay nagsiparoon at nagsabi sa kanya, nagsisabi sa kanya, Ginoo, hindi ba naghasik ka ng mabuting binhi na sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo ba na kami ay magsiparoon at ang mga yaoy pagtitipunin? Iyon ang tanong ng mga apostol. Ngunit anong sabi na ating pinakamamahal? Huwag. Dahil ang kaaway pala, mga minamahal, sino to? Ang dyablo. Galit na galit sila sa manak ng Diyos. Tayo nagpupuri ngayon dito, nakikinig salita ng Diyos, ang dyablo galit na galit sa atin. Bakit? Pinapurihan natin ating pinakamamahal na Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Dahil alam ng dyablo, kunti na lang kanyang araw, mga minamahal, kunti na lang kanyang panahon. Pagdating ng araw, siya itatapo na sa lake of fire. Gusto ng dyablo, mga minamahal, makasama natin siya. Ngunit mapalad tayo dahil pinili ka, ikaw, ako, pinili tayo na ating pinakamamahal na Panginoon upang magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya ang bawat Kristiyan dapat mapagmatsyag, magbantay siya, mga minamahal, ng linlang ng kaaway. Dahil ang kaaway, mga minamahal, talagang tuso ang kaaway, mga minamahal. Hindi naman siya gagala, mga minamahal, na 24 hours, mga minamahal, na pag nakita niyang mainit ka, mga minamahal, hindi siya lalapit. Di alam niya, mga minamahal, tuwing namumutawi sa iyong bibig, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Takot na takot ang dyablo. Kaya sabi nga ng beloved pastor, pag-aralan ninyo, mga anak, sa tuwing araw, mabanggit nyo ng 5,000 beses ang hallelujah, praise the Lord. Bakit? Mga minamahal, itinuro ng ating beloved pastor, dahil takot na takot ang kaaway natin. Ang dyablo, mga minamahal, sa salitang hallelujah, praise the Lord. Takot na takot siya, mga minamahal. Kaya ang sekreto pala natin, mga minamahal, itong mga katagang ito, mga minamahal, imbes maprovoke ka, mga minamahal, sasabihin mo, hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name. Ang dyablo, mga minamahal, magprovoke sa iyo, lalayas yan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Totoo yung Diyos na ating nakilala. Kaya nagmamadali siya, mga minamahal. Kahit sino-sino na ang gamitin niya, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, ang Diyos natin, talagang mas makapangyarihan sa lahat. Binigyan tayo ng wisdom, binigyan tayong kaalaman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago palang kikilos ang kaaway, mga minamahal, itinuro na sa atin. Anong dapat gawin ng mga Kristiyano? Isa lang ay tinuro ng ating beloved pastor, sa tuwi-tuwi na, tumawag ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magpuri ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palagi mong namumutawi sa bibig, hallelujah, praise the Lord. Ang kaaway mo, mga minamahal, ay tatakas. Milya-milya ang layo niya. Bakit po? Dahil totoo ang Diyos na ayong tinatawagan. Dahil nagmamadali na siya, may kunting oras na lang. Ang dyablo, mga minamahal, ang gusto niya, madala niya tayo, mga minamahal, doon sa kanyang kaharian. Doon sa dagat-dagatang apoy. Sabi pa nga dito ng banal sa banal na kasulatan, mga minamahal, totoo ba nagmamadali ang dyablo? Totoo, mga minamahal, sa banal na kasulatan. Dahil kunting panahon na lang siya. Kaya galit siya sa bawat isa sa atin na tayo nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin, mga minamahal, Apokalipsis 12:12. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis at ang kabanata ay 12 at ang talata ay 12. Kaya't mga galak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo ng may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pala ang dahilan, mga minamahal. Kaya nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Galit na galit ang dyablo sa mga anak ng Diyos. Siya nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal. Sabi pa nga rito, mga minamahal, kaya't mga galak kayo, mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit. Malaking galit pala, mga pangsubukin ang ating pananampalataya. Pag dumating ba ng pagsubok, mga minamahal, tatawag ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Pag dumating sa karamdaman, mga minamahal, pag pagsubukan ka ng karamdaman, ikaw ba'y tatakbo sa hospital, mga minamahal? Sabi natin, beloved kapatid, ganina nagpatotoo, mga minamahal. Mabibless ka.
isang muwang o isang bata, mga minamahal. Siguro yung kanang niyang nanay, dahil apo ng ating bilabid kapatid, mga minamahal, hindi mananampalataya. Gustong painumin man ng paracetamol. Ngunit ayaw ng bata. Dahil binigyan siya ng wisdom ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi? Magpuri ka lang ng Our Father, kantahin mo lang. Pagagalingin ako ng Diyos. Pinapalakas, mga minamahal. Ito bata, ito mga minamahal. Talagang itinuturo sa kanya. Bakit? Dahil alam niya ang Diyos ng kanyang lola na pinaglingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Ang pastor, mga minamahal, na pinaglingkuran man natin, mga minamahal, ang Diyos na ating pinaglingkuran, ang pastor niya ay totoo, mga minamahal. Sa unang panalangin ng malapit pastor, nagsigaling ang ating makaramdaman. Makakabless, mga minamahal. Isang bata. Di ba nakakabless? Painumin, mga minamahal. Ngunit ang sabi niya, kumanta ka lang ng Our Father, gagaling na ako. Nakakabless, mga minamahal. Isang bata. Ngunit, mga minamahal, alam na niya paano purihin ang Diyos. Hindi man niya alam umawit, pakantahin ang kanyang lola para purihin ang mahal na Panginoon. Alam niya ang Diyos ng kanyang lola, ang Diyos ng ating beloved pastor, ang Diyos ng ating pinaglingkuran ay makapangyarihan, nagpapagaling ng karamdaman. Diyan nagagalit ang dyablo, mga minamahal, pag tumawag tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan siya galit-galit, na galit, mga minamahal. Kaya sabi pa nga rito, mga minamahal, siya galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Galit na galit sa atin ang dyablo, mga minamahal. Kaya hindi tayo, huwag kang magtaka na dumating man ang pagsubok sa iyong buhay, dumating man ang mga pagsubok sa atin, bawat isa sa atin, mga minamahal. Tandaan mo lang na may Diyos ka na nakilala, may Diyos na nagpagpagaling sa iyong karamdaman, ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag kang matakot. Bakit? Mayroon tayong man of God na araw-gabi na nanalangin upang pagdaing natin, mga minamahal, sa unang panalangin ng man of God, dinidinig ang ating panalangin, pinapagaling ang ating karamdaman. Yung mga problema na nalulutas, mga minamahal, dahil sa panalangin ng ating mahal na pastor, sa ating pinakamamahal na pastor, sa unang panalangin ng mahal na pastor. Kaya kung ating panalangin lang, mga minamahal, marami tayong pagkukulang, marami tayong kahinaan, ngunit ang matuwid na tao, mga minamahal, ang dalangin ng man of God ay dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pala nagsigaling ang ating makaramdaman. Kaya, mga minamahal, walang kalugihan ang maglingkod sa Diyos. Dumating man pagsubok sa ating buhay, mga minamahal, alalahanin mo palagi, pag ako'y umurong, hindi ako magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang Kristiyanong umurong sa paglilingkod, ang Kristiyano na ayaw na magsamba, mga minamahal. Tandaan mo ito. Ang putong ng buhay ay mawawala sa iyo. Ngunit pag ikay nagpatuloy, nagsakripisyo ka, mga minamahal, patuloy ka naglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon, pagsubok na dumating, sabi pa nga nila, mga minamahal, sako-sakong pagsubok. Ngunit pag tiningnan mo ang Diyos, ang maglutas na iyong pagsubok, mga minamahal, siya ang magpapawi ng mga pagsubok na yan, mga minamahal, mga karamdaman yan, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isipin mo palagi, mga minamahal, ang ating beloved pastor, kung gaano siya nagsakripisyo, mga minamahal, para tayo makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isipin mo lang yun, mga minamahal, ang sakripisyo ng ating beloved pastor. Mula sa mahaba, mga minamahal, mula nung siya'y abogado, mga minamahal, iniwan niya ang kanyang kayamanan, mga minamahal, sa dako ng Surigao. Mayaman sila, iniwan niya upang makakilala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, upang sumunod sa kalooban ng Diyos. At ngayon pa, mga minamahal, sabi pa nga na ating mga beloved children, mga minamahal, this is the last days. Bakit po? Dahil nakita na natin, maraming karamdaman na, marami ng mga trahedya na dumating. Ang gagawin daw ng Kristiyano, mga minamahal, magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating man ang pagsubok, tingnan mo lang ang ating pinakamamahal na Panginoon, looking unto Jesus, mga minamahal. Tingnan mo lang ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan mo ang mga pagbabago na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Pinagaling ang iyong karamdaman. Binago ang iyong buhay, mga minamahal. Yun lang ang tingnan mo, mga minamahal. Yung mga pagsubok na yan, magugulat ka. Mawawala yan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi pa nga rito, mga minamahal, ang tanong, paano natin mapanatili kung tayo'y nasa kainitan pa ba?
sa ating paglilingkod, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, parang kumpiyansa tayo. Akala natin mainit pa tayo naglilingkod. Siyasatin natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Dahil pag doon natin maunawaan, mga minamahal, pag nadadama, mapaba natin ang presensya ng Diyos. Pag nadadama mo po palagi ang presensya ng Diyos, mga minamahal, doon mo maunawaan ang Diyos na hindi ka iniwan. Palagi siya sana sa iyo, mga minamahal. Kailangan ang ating puso, malinis natin, mga minamahal, para ang mahal na Panginoon Hesus papasok sa ating mga puso. Siyasatin daw natin ating mga puso, mga minamahal. Siyasatin natin mga sarili. Kung nasa paglilingkod pa ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Kung nadadama pa ba natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Yun ang gusto ng Diyos. Ayaw ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, magbantay kayo, mga anak. Dahil ang diablo, konting panahon na lang nasa kanya. Nandyan siya, ang tindi ng galit niya sa inyo. Dahil ang galit niya sa ating pinakamamahal na Panginoon, dito niya ibaling sa atin. Dahil pagdating ng araw, mga minamahal, itatapon siya ng ating mahal na Panginoon sa lake of fire, na walang katapusan ng pagdurusa ng diablo, mga minamahal. Ang gusto niya, mga minamahal, tayo ay madala niya. Ngunit ang Diyos na makapangyarihan, pinili ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gagawin lang natin, mga minamahal, titingin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, na siya ang magpapalakas sa atin, siya ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Titingnan natin ang Diyos, huwag mo tingnan ang pagsubok. Pag tiningnan mo ang pagsubok, mga minamahal, baka mawala ka sa paglilingkod. Pero pag tiningnan mo ang mahal na Panginoon, magugulat ka, mga minamahal, panghawakan ka ng Diyos. Madadama mo palagi ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin, mga minamahal, 2 Corinthians 13:5. Amen, praise the Lord. Dito po sa ikalawang aklat ng mga taga-Korinto at ang kabanata ay 13 at ang talata ay 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukan ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Paisus. Lahat magsabing, praise the Lord. Anong sabi ng ating pinakamamahal na Paisus sa banal na kasulatan, mga minamahal? Sabi nga niya rito, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Ito yung inaano ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Siyasatin natin ating mga sarili. Kung tayo pa ba'y nasa daan ng ating pinakamamahal na Paisus, kung tayo pa ba'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabi pa nga rito, mga minamahal, siyasatin niyo yung mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang iyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Kailangan pala, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon Jesus nasa sarili natin palagi, mga minamahal. Nadadama natin palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung dahilan, mga minamahal, na ikaw mismo makapagsabi, ako'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pag nadadama mo palagi ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa bawat Kristiyano, mga minamahal, kung may pagsubok man ka, mga minamahal, kung may panglupaypay ka, siyasatin natin ang ating mga sarili. Mahal na Panginoon, matagal ko na hindi nadadama ang presensya ng Diyos. Kung ano man yung aking pagkukulang, patawarin mo ako. Ibuhos mo sa akin sa araw na ito ang iyong banal na presensya. Dahil ako'y nang lupaypay, nanghihina. Ngunit pag nadama ko, mahal na Panginoon, ang iyong banal na presensya, ako'y lalakas. Lalakas ang aking pananampalataya. Yun ang ating panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil ang sabi nga niya rito, mga minamahal, si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na kung kayo'y itinakwil na. Ito yung ating siyasatin natin sarili, mga minamahal. Kaya yung minsan, mga minamahal, yung iba sasabihin na, ay hindi naman ako pinalo. Hindi ko naramdaman na inibig ako ng Diyos. Dahil ang sabi pa kanila, mga minamahal, pag pinalo daw, inibig ka ng Diyos. Kaya ang sabi na sa banal na kasulatan pa, mga minamahal, pag hindi mo nadadama ang presensya ng Diyos, sabi pa nga rito sa last phrase, mga minamahal, kung maliban na kung kayo'y itinakwil na ng ating pinakamamahal na Paisus. Ito yung mga kahindik-hindik na bagay, mga minamahal, na mangyari sa bawat isa, mga minamahal, kung tayo itakwil na ng Diyos. Kaya ang kailangan ng Kristiyano, mga minamahal, magpakumbabang loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo may mapagkukulang,
Dahil sabi nga mga minamahal, hindi lahat mga minamahal ay perpekto sa harapan ng Diyos. Talagang nagkukulang ang bawat Kristiyano. Pero ang gusto ng Diyos, magpakumbabang loob tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya sa atin daw natin ating mga sarili. Kung tayo pa na nasa pananampalataya na pa mga minamahal, baka nagising na lang tayo, kampante tayo, kumpleto tayo sa bahay mga minamahal. Ayaw muna ako magsamba. Ayaw muna ako maglingkod. Ayaw ko munang magpuri. Kumpleto namang laman ng aking rep. Marami akong pagkain. Baka ka magising sa isang araw mga minamahal, itinakwil ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mawala sa iyo ang putong ng buhay. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, siyasatin natin ating mga sarili. Dahil ang Diyos mga minamahal, inibig na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos bawat isa sa atin ay mawala sa kanyang paningin. Tayo mawalay sa kanyang mga kamay, mga minamahal. Dahil pag nagawa natin mga minamahal, masiyasat natin ating sarili. Na tayo pala ay nasa paglilingkod pa, nasa pananampalataya pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nadadama pa natin ang presensya ng Diyos mga minamahal. Pagdating ng araw, sasabihin mo mga minamahal, pag nagawa natin ito mga minamahal, palagi nating nadama ang presensya ng Diyos. Kaya palagi iniano ng ating beloved pastor, ng beloved mama dear, mga beloved children, mga anak, tuwing pananambahan, ibigay mo ng pinaka-the best. Hingin mo sa mahal na Panginoon na madamaw palagi ang presensya ng Diyos dahil doon ka palalakasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag nagawa natin ito mga minamahal, ito yung matatanggap natin mga minamahal. Pagdating ng araw mga minamahal, yung mana natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. May nakahandang mana ang Diyos para sa atin, yung buhay na walang hanggan. Habang di pa rin yung dumarating mga minamahal, pasasaganain tayo ng Diyos habang ikay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse natin mga minamahal, awit 37, 18, 19. Maghanda ang ating manunugtog. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit at kabanata ay 37 at ang talata ay 18 hanggang 19. Nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailanman. Hindi sila magpapahiya sa panahon ng kasamaan at sa mga kaarawan ng kagutom ay mga bubusog sila. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito palang mga minamahal, magalak ka na ikaw ay napabilang sa banal na gawain na ito, na ikaw naging anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Bakit mga minamahal? Sabi na ating pinakamamahal na Panginoon, sa talatang ito mga minamahal, talagang magalak ka na ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na palagi mong nadadama ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, nalalaman ng Panginoon ang karawan ng sakdal. Alam ng Diyos mga minamahal hanggang saan yung ating buhay. Pumikit man tayo sa mundong ito mga minamahal, ikay naglingkod sa Diyos, sakdal ka sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Sabi pa nga rito mga minamahal, na ating nalalaman ng Panginoon ang karawan ng sakdal at ang kanilang mana ay magiging sa kanila magpakailanman. Yung buhay na walang hanggan ay mamamanahin mo mga minamahal pagsakdal ka sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito palang magagala ka, naglilingkod ka sa Diyos, nakilala mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil isa kang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, napabilang ka sa banal na gawain na ito mga minamahal. Habang hindi pa bumabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Habang hindi pa tayo kinukuha ng Diyos, anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa 19? Hindi sila mapapahiya sa panahon ng kasamaan. Dumating man mga sa trahedya, mga minamahal, hindi ka mapapahiya. Dahil pag sigaw mo ng hallelujah, praise the Lord, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mana natin ito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nangyayari ba ito sa atin, mga minamahal? Nangyayari sa anak ng Diyos. Bakit? Ang anak, ang mahal na Panginoon, nag-iingat palagi sa Kanya. Hindi ka daw ipapahiya. Kaya pala ang anak ng Diyos, mga minamahal, dumating man yung sa trahedya, sa kuna mga minamahal, hindi sila napapahiya. Tinatawanan yung iba mga minamahal. Yung ating beloved kapatid, mga minamahal, nasusunog sa kanilang lugar. Lumuhod siya. Pinagtawanan siya ng mga kapitbahay. Nasusunog na, luhod-luhod ka pa dyan, taas ka ng taas ng kamay. Ngunit mga minamahal, hindi siya pinahiya ng Diyos. Bakit? Matapos ang sunog, yung bahay lang niya ang nakatayo. Bakit? Iningatan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil mana pala natin ito. Pagdating ng kasamaan, hindi ka ipapahiya ng Diyos.
Bakit? Totoo yung Diyos na kilala mo. Totoo yung Diyos na pinaglingkuran mo. Hindi ka ipapahiya. Habang nabubuhay ka pa mga hindi pa balik ang Diyos, hindi ka ipapahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa last praise, mga minamahal, sabi nga rito, at sa mga kaarawan ng kagutom ay mga bubusog sila. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pala dumating yung pandemic, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos nagpapatotoo, mga minamahal, wala silang trabaho, dumadating yung sweldo. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming nagpatotoo, mga minamahal. Brad, wala na kaming trabaho, wala na kaming Brad. Pero nagugulat sila yung sweldo, tumatawag yung kanilang amo. Kunin mo na sa ATM yung sweldo, nandyan na. Bakit? Dahil nasa banal na kasulatan, pangako ng ating mahal na Panginoon, sa panahon ng kagutom, bubusugin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ikaw may mga lupaypay sa presensya ng Diyos, pagdating mo dito, bubusugin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang kalugihan ang paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dumating man yung pagsubok sa ating buhay, mga minamahal, huwag kang umurong. Patuloy ka. Dahil bakit? Pangako ng mahal na Panginoon, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya ang bawat Kristiyano dapat magbantay, magmatsyag, mga minamahal. Dumating man ang mga sakuna, mga pagsubok, tingnan mo lang ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Habang inaawitan natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, bulay-bulayin natin ang kabutihan ng Diyos. Ang Diyos na hindi ka pinagginutom ng mahal na Panginoon. Hindi ka pinahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ang Diyos ngayon ng ating tinatawagan, ang ating pinakamamahal na Jesus. Sa bawat oras at sandali, magpupuri. Ang gusto ng Diyos, magpupuri tayo lagi, mga minamahal. Ang kaaway ng Diyos, ayaw niya magpuri ang mga anak ng Diyos. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon, purihin niyo ako palagi, mga anak. Sa iyo ang luwalhati. Sa Kanya lamang ang luwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sandali ay susunod. Susunod lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anong inuutos ng Diyos, mga minamahal? Sa panahon mananatili. Maninatili ka sa iyong paglilingkod. Maninatili ka tumawag sa ating mahal na Panginoon. Maghari, ako'y Maglilingkod ka palagi sa Diyos. Ang inaantay natin sa iyo. Maglilingkod kami palagi sa iyo, mahal na Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay pag-iyong buhay sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay magigintong panahon. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo at sa habang panahon iaalay mag-iyong buhay sa iyo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay magigintong panahon. Sa bawat oras at sandali, Magpupuri kami sa iyo lagi pagsamba, mananatili ka sa amin, O Diyos. sa iyo ang walat
sandali ay susunod. Susunod kami, mahal na Panginoon, sa iyo. Sa'yo lagi ang salita mo'y manatili sa puso ko maghahari. Ako'y maglilingkod. Hallelujah, Panginoon, susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maghiginto panahon. Susunod kami sa iyo, mahal na Panginoon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo at sa habang panahon iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maghiginto panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maghiginto panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo. Maglilingkod kami sa iyo, mahal na Panginoon. Susundin ang Sundin namin ang iyong kalooban, mahal na Panginoon. panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Purihin ka. upang ang bawat sandali ay maghiginto panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban sa panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maghiginto panahon. Ako'y Maglilingkod kami, mahal na Panginoon. sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maghiginto panahon. Upang ang bawat sandali ay maghiginto Hallelujah. Napakagandang awitin, mga minamahal. Maglingkod tayo, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Sundin natin ang kanyang kalooban. Yun ang gusto ng Diyos. Dahil sabi ng mahal na Panginoon, alam ko ang mga karawan ng mga sakdal ay paninahanda siya sa atin, mga minamahal. Yung mana natin buhay na walang hanggan. Pag tayo'y magpatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya
ating panalangin, mga minamahal, panghawakan tayo ng Diyos na makapanatili tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Habang nananaman natin ang presensya ng Diyos, tayo manalangin, mga minamahal, na tayo panghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo makapagpatuloy sa paglilingkod. Opo, dakilang mapagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon. Paghawakan mo ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, na patuloy kaming makapaglingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Magulat, patawarin mo kami, mahal na Panginoon, kami nagkulang, nagkakamali. Linisin mo aming mga puso, O Diyos, maging kaya-aya sa iyong banal harapan. Mahal na Panginoon, patuloy mong pagpalain ang aming mga bilabid kapatid sa dakong ito. Patuloy mo silang panghawakan hanggang sa iyong pagbabalik na sila makapagpatuloy na makatayo sa iyong banal na sambahan, mahal na Panginoon, na patuloy makapaglingkod. Painitin mo ang kanilang pananampalataya, mahal na Panginoon. Palagi mo ipadama ang presensya na ng iyong banal na presensya, mahal na Panginoon, sa aming mga bilabid kapatid. Sa may mga karamdaman, mahal na Panginoon, ikaw maging paggalingin mo sa malang kapamaranan. Sa mga may problema, lutasin mo, mahal na Panginoon, sa malang kapamaranan. Sa aming mga bilabid kapatid ng lupay-pay naghihina, palakasin mo sila, O Diyos, na sila ay mga kapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ito ang aming sabot na langit sa matamis, makapagparang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, kung kayo may karamdaman, ang kaliwang kamay ipatong sa katawan, may karamdaman ang kanan sa ulo, mga minamahal, kung problema man yan, itaas ang dalawang kamay. Sa ating mga live webcast viewer, ang kaliwang kamay sa katawan na may karamdaman, mga minamahal, ang kanan sa inyong mga gadget. Isipin po natin, ang ating beloved pastor ang naglihat sa atin, mga minamahal. Opo, dakilang mapagpala namin, Ama Diyos, na mga pangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Jesus. Sa oras na ito, sa unang panalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, lahat ng uri ng karamdaman, TB, leukemia, diabetes, cancer, AIDS, leprosy, pagkaparalyze, kidney trouble, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ng problema, lutasin mo sa pangalan ni Jesus. Lahat ng problema, lutasin mo sa pangalan ni Jesus. Cancer, AIDS, leprosy, be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the blood of Jesus. Patuloy mo silang panghawakan hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Ito kami sabot na langit, sa matamis, pagkaroon pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, at tayo lumundag ng 3 beses, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Hanggang dito na lang, mga minamahal, ating pag-aaralan ba ng salita, ating pinakamamahal na Jesus. Sa lahat ng pasalamat, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Jesus. At ay tuloy-tuloy na sa ating banal na gawain, sa ating mga announcement, at ibigay pagkataon sa ating beloved preacher, John Ali. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved preacher Roger Oliveros. At muli mga kapatid, ako'y napaabot ng isang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagparangal, pagsamba ay tanging sa ating malapang Kristo po lamang. At tubling paggalang sa ating minamahal na pastor, Will Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God, sa at ng kanyang beloved children, at sa ating pag-alaala sa ganito ang araw at turo ng ating beloved San Pastor si Almeida. Sa inyong lahat mga kapatid, magandang gabi po. At sa ating mga webcast viewers, magandang gabi. Bago tayo magpatuloy sa ating announcement, minamahal, tayo kukuha muna ating special offering, at ito po ay panalangin ng ating beloved brother Jerome Marshall. Amen. Praise the Lord. Sama-sama tayo manalangin. Sa ating dakilang Diyos,
Dakila magpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal at Pinoon Jesus. Malapinoon, magandang gabi sa iyo, Diyos. Narito kami malapinoon sa bahagi ng aming pagbibigyan ng aming special na pupuring. Malapinoon dalangin sa iyo, Diyos. Ikaw po ang magpala malapinoon sa lahat ng makapatiran. Ang kanilang mga pagbibigay malapinoon, special na pupuring, malapinoon po pala mga trabaho, negosyo, pagkitaan sa araw-araw malapinoon. Ikaw po magpala malapinoon. Aming dalangin sa iyo, Diyos. Hallelujah. Malapinoon pagpalain mo ang makapatiran wala may bigay dahil sa kawalan malapinoon. Pagpalain mo kami sa iyong physical, financial, higit sa lahat, sa spiritual, na mga pagpapala malapinoon. Sundan na ng Pastor Willie Estrada Almeda. Ito po ang samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise Lord. Amen. Ang malapain magpala sa ating lahat mga kapatid. God bless you mga kapatid sa ating Brother Jerome Marshall. At may namahal ang ating mga announcement. Tuloy-tuloy ang ating pagkakatipon sa lugar na ito sa araw ng Miyerkules, sa Biyernes at sa Linggo mga kapatid. Ang ating Miyerkules minamahal midweek service alas 3 hanggang alas 8 ba yun minamahal? Alas 7 pala. Alas 3 hanggang alas 7. At sa araw ng Biyernes alas 2 hanggang alas 7 ang ating gawain sa araw ng Linggo, alas 10 pa rin hanggang alas 3 ng hapon. At ang ating Jesus Miracle Hour, suportahan po ninyo, patuloy nating panoorin. Subscribe ninyo mga kapatid at i-share po natin mga minamahal. Amen. Sapagkat sa ibang lugar may mga krusada po tayo. So dito mga kapatid, sa magitan ng ating Jesus Miracle Hour, pwede po tayong mag-share. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At wag tayong, kahit sa ibang gawain, suportahan po natin mga minamahal. Dahil tayo po ang mga tunay na anak ng Diyos. So tayo po yung dapat unang mag-patronize ng ating gawain. Amen. At i-share po natin sa ibang mga kapatid. At ganoon din mga minamahal ang ating Jesus Miracle Hour, alas 7 po yan hanggang alas 8. Tuloy-tuloy ang ating programa dyan. At ganoon din ang ating gawain sa Ayala. Every Sunday pa rin po. Wala pa po tayong, hindi pa din tayo babalik sa ating regular schedule mga kapatid. At nais ko rin ipaalala sa inyo minamahal sa araw na ito, medyo
Jesus, kay pinagpapasalamat o Diyos sa matagumpay pinagawaan sa araw na ito mula sa imisang umpisa sa papuring awitin, buhay na patotoo, pag-awitan ng iba't ibang level ng mga choir sa pagbibigay, lalo higit imbang na presensya na patuloy umaalis sa amin at ang imbang salita, ang dagdag ng kaalaman sa sa amin. Panginoon, narito kami sa imbang sampang hiwalay, dalangin namin, ibao mo sa amin kagalakan, kapayapaan, sa pag-isipan, ang imbang na Espiritu patuloy maghari at magulong kapayapaan sa amin kami paroon. Ingatan mo kami at malulhati, ibalik mo kami sa panggawain mala Panginoon upang kayo muli magsama-sama purihin ka sa Espiritu katotohanan, ganoon din sa lahat ng dako ng mga anak ko sa ama naroon ng pagkakatipon. Ingatan mo ang bawat isa, Ama. Ito ang aming samot dalangin sa iyong banal at maparing pangalan si Jesus. Amen at amen. Tayong lahat magkamayan mga kapatid at lumapit lang po sa unahan, meron po tayong lihans may naman.